Sir Pedro, no, ito yung aparato mo. So, working na yan. Itong mismong harvest mo is, yan, battery reading, then ampere, then harvest, no, 111. No, paiba-iba yan, depende sa araw. Okay. So, ito yung small MPPT natin, no. So, low voltage disconnect mo dito, no, mamamatay yung LED red niyan, is 11.5. So, sa ngayon, yung battery mo ay 13.3 ang voltage. Okay. So, kaya mataas. Kaya nakailaw yung LED red, meron kang kuryente, so nakaload tayo ng 50 watts na electric fan. Then ang reconnection niya, sir, no, halimbawa na ano ka na nga, na low bat 11.5, no, antay ko ulit kinabukasan, charge mo di solar panel sa solar panel, no. So antayin mo yung 1.5. So itong reconnection mo is 1.5, ipa-plus mo dito sa 11.5 equals 13. So pag 13 volts, umabot na sa 13 volts, ilaw uli LED red, then gagana uli yung kuryente mo rito. So, dito ka sa outlet, kukuha ng kuryente to 20 volts. Okay. So ito, testing tayo ng isang barena, no, to. So yung barena mo, pwede ka namang magbarena talaga rito, no. Pero yung mga China lang, yung mga nabibili lang sa atin sa online. Yan, katulad nito, online lang to, no. Pero okay na okay rin naman to. So makikita mo reaction, no. So assuming na ito yung washing machine, dahil pwede nga tayo dito sa washing machine, pin tab 250 watts. So ito 200 to, no. Ayan. Nakita mo nagre-react yung mismong battery natin. So ibig sabihin malakas to humigop ng kuryente compare sa mga electric pan natin. So kung drill o mismong washing machine, nagkakaroon ng reaction sa battery, no. So meron nga akong recommendation sa iyo dito, yung battery mo is 100 Ah para mas malaki pwedeng maipondo. Then 200 watts yung solar panel mo, no. Para ma-accommodate mo yung 100 watts per hour daytime. Ang ibig ko sabihin na 100 watts per hour daytime, pwede ka magsabay TV, electric fan maghapon, no? So maililibre mo na yun sa maghapon. Then sa gabi, siyempre, kung ano yung matira sa battery mo hanggang malobat, no? So pwede ka pa rin gumamit ng TV doon at ilaw at electric fan. Pero siyempre, wala nga araw, battery lang ang aasahan mo hanggang sa malobat. So kung gusto mong mabot yung ilaw, magdamag, so ilaw lang gagamitin mo, no? Ganun lang yon. Kasi nga walang araw. Hindi gaya nung pag may araw, maghapon yon. Hanggat may nakukuhang kuryente sa araw yung solar panel mo. So meron ako link para sa solar panel at battery na kung wala ka mang orderan. So pwede naman tayo mag-chat or video call sa mga concern mo, sir, no? So darating sa iyo aparato mo, ito lang, no? So kunwari na ikabit mo na, so papatayin natin ang aparato mo katulad sa mga ibang bahay natin, tatanggalin mo yung mga load mo, siyempre, yan. Then patayin mo yung una yung solar panel, no. So nakita mo nag-harvest pa yung MPPT natin. So 40 watts lang ngayon dahil kumukulimlim bigla, no. So yan, patayin mo. So magsisiro yung mga reading mo. Okay? So breaker ng solar panel to. Then breaker ng battery o ng inverter, no. Breaker ng inverter kasi diretso rin yan sa battery, no, yung wire niyan. Then itong battery sa huli, no, ayan, breaker ng battery. So mapapansin mo, meron kang wire dito, no, ilalagay mo diyan yung solar panel, breaker nga ng solar panel to, no, positive to negative, may color coding tayo, red is positive, black is negative, same sa battery natin, pati dito sa inverter. So sa inverter natin yan, ito yung wire mo, ayan, dito ka lang gagalaw lahat, no, sir. So once na medyo mahigpitan mo na yan at hindi mo na nahihila, no, so pwede na yan. So once na may setup mo yan, unahin mong i-power is yung breaker, no. So lagyan natin ng marking, no. Then to mag-initialize yung MPPT mo. So yung MPPT mo may blower yan, no. So umiikot yan automatic kapag malakas ang harvest at nag-iinit siya. So nagbo-blower yan automatic, dito lumalabas sa baba yan. Then meron din USB dito, no. Then may fuse. So once na may fuse yan, ibig sabihin pag nabaligtad mo yung polarity, mapuputol yung fuse niyan. Kaya mayroong kasamang fuse to doon sa manual natin, no. So itatabi nyo lang yon. So hangga't maaari, wag nyo magpabaligtad. Kasi pag nagkabaligtad, halimbawa ito positive napunta sa negative, negative napunta sa positive, mapuputol yung fuse mo. Okay? So yun ang protection nun. Reverse polarity protection kung tinatawag. Okay, so relay mo, goods niya, gumagana, no? Then unahin mo yung pwede naman solar panel, no. Pag solar panel, pure charging. Pwede ring inverter lang muna, no, depende sa iyo. So ito, buo na yung solar panel. So 0 yung reading mo, magkakaroon ngayon yan, sir, no. So yan, tempohan natin, may lakas yung araw, no. So makikita mo ang reading mo 4.5
ampere, 66 watts. So kanina malakas, 136 yan eh. Okay. So ito yung inverter mo, bubuksan natin. O yan o, nag 135 no. So ito, tingnan mo, yan. So nag-connect agad no sa LED red. Ibig sabihin nun, pwede mo magamit yung inverter. So naka-on. No? May on and off dito sa relay, yan, on. Off mo, tapos on yan. Okay. So lagyan ulit natin ng load. Ito, 50 watts sir, no. So bawal dito yung rice cooker sir, no. Hindi ka pwede mag rice cooker dahil ang inverter mo ay 1000 watts surge lang. Then yung continuous is 500 watts. So pwede ka mag-load ng hanggang 500 watts. Pero siyempre, ang battery mo ay 100 Ah lang. So 1 to 2 hours lang yon. Depende pa sa charge ng battery mo. Pero ibig sabihin, pwede kang mag-load ng 500 watts in a short period of time. Okay? Pero kung washing machine, pwede yan. Daytime, walang problema. 250 lang yun. No? So, yan. Meron naman ako mga tutorial kung ano paano pag-compute nun. Pero sabi ko nga, diretso, pwede sa washing machine, TV, electric fan. Okay? Maghapon, 100 watts per hour. Daytime, TV, electric fan, sabay. Maghapon, walang problema. Pwede kang mag-washing sa tirikang araw. No? Then, may charge yung battery mo. At least yan, ganyan, 13.2 yung battery mo, pwede kang mag-washing, no. So salamat ulit sa pagtitiwala sir Pedro, no. So yun, chat ka na lang uli dahil para maayos natin yung ano mo, yung address mo, no. Salamat ulit sa pagtitiwala. God bless.